boom truck, backhoe loader, rolled roller, crane dozer, and many, many more. Get your dream truck from Osaka Subic International Incorporated. Guaranteed lowest prices, complete documents, and of the best quality. Low down payment, low reservation fee, and we accept either cash or bank financing. Get special freebies with our ongoing sale, such as free oil change, free aircon unit, free upholstery, free brand new battery, free jack and tools, free name transfer, and many, many more. Osaka Subic International Incorporated, branches located at Subic Bay Freeport Zone and Lubao, Pampanga. For more information on available units, you may contact us at cell phone number 0919-997-7999 or at 0917-779-9955. Visit our website at www.osakasubic.com or send us a message via our Facebook or YouTube accounts at Osaka Subic. Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya. Ako po si Nora. Dati, sakit ng mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may best juice 10-in-1 plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangustin, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat. Best Juice 10-in-1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang saindang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, asin iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa saindang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Mastat Appliances, Willy's. Enjoy a wide variety of choices on home furniture and trending appliances, especially on smart and Google TV, energy-saving refrigerators, washing machines, and other kitchen appliances. Grab and save on our reliable business appliances such as chest-type freezers, upright showcase chillers, multi-type of air conditioning units, which efficiently boost your business needs. Avail through cash, home credit, or catch our easy in-house flexi payment on 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan with less hassle payment options. Hurry and visit us at Willie and Son Store, Tabaco Branch at Riosa Street, Tabaco City, or reach us on active numbers at 732-7876 or 0926-347-5876. For more best value every day, sulit savings all the way. Willie and Sons, we make things together. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon, asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na! Tindugo na! Serbisyong tunay, kasiyahang walang kapantay. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa urola, tamang desisyon, sa lambang diskusyon, daing halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na aldaw po giraray mga tugang. Sabado na naman, alas 11 hanggang alas 12 ng pagkaudto. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. Ini po ang programang Legal Sana, nagtatao sa ki mga dagdag na kaaraman tungkol sa mga usaping legal. Ako po si Attorney Randy Blanza, ang sa indong makakaibang niya na aldaw. Dahil po sa akong kapartner niya, ang Pastor Sorsogon,
nag-attend man ti convention. Anyway po, salamat po sa bago kita magpuon, syempre. Gusto mi man pong pasalamatan kang programang ini ang management po kang One Radio sa padagos na pagtatao ki oportunidad as in platform para po sa muya na makapag-share man kami kang mga samong naadalan sa batas. Kay Sir Jing Montealegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Rosana Roses, asin kay Luzon Bornasal, ang satuyang kaibang technician permidigi sa programang ini. So, sa ngunyan po mga tugang, diretso na kita sa topic. Ini ang most requested topic. pag may mga nagchat sa kuya, pag may nag-upload, nagduduman sa opisina, most requested topic ang tig-request kang sa tong mga paradangog, kang sa tong mga na i-discuss ta ang tungkol sa daga. Ang warang katapusang problema sa daga. So anyway po, sa ngunya na aldaw, ang topic ta is about ownership. So ini po related po ini sa mga kagsadiri, especially sa mga kagsadiri kang daga. So ang relevant ang relevant law na sa tuyang i-discuss ngunyan so Civil Code of the Philippines. So book to ini entitled property. Title 2 ownership. Okay. So ownership may be exercised over things of right. Gabus po pwedeng magkaigwa ki pagsadiri. Although sa siguro mga next episode ta na kung paano magkakaigwa ki pagsadiri sa daga. So sa ngunyan po, digdig po kita sa mga rights and duties of an owner. Ano ang karapatan kang sarong tawo na kagsadiri kang sarong property, especially sa mga kagsadiri kang daga? Ano po ang mga karapatan nindo? Ano ang mga karapatan kang landowner? Number 1, the owner has the right to enjoy and dispose of a thing without other limitation than those established by law. Bilang kagsadiri, may karapatan kang i-enjoy ang paggamit kang property mo, ibenta mo without limitation other than those established by law. So halimbawa, igwa kang kagsadiri kang daga, makapili ka kung gusto mo gibuhon lang ngayang bakanting lote, gusto mong patayuan ki harong, gusto mong patayuan ki building, o kung ano pa man na improvement ang gusto mong pakudalan, it's all your right. So karapatan mong pakudalan ang property mo, gusto mong pakudalan ki barbed wire, so be it. Gusto mong pakudalan ki concrete, so be it. Gusto mong gusto mo lang open space, so be it. Karapatan mo yan bilang kagsadiri. Subject, however, to limitations established by law. So halimbawa, kung ang property mo agricultural, dahil ka pwede dyan magtugdo ki commercial building. Kung ang property mo harani sa eskwelahan, dahil ka dyan pwede magtugdo ki commercial establishment na pinagbabawal sa batas ta, araw kang paglalag ki mga beer house, araw ki paglaag ki mga huning mga computer shop, may certain limitation yan, may certain restriction. So ang gusto talang pong digdi, maski kagsadiri ka kisarong property, kisarong daga, maski may karapatan ka na mag-introduce ki improvement, bako po yan absolute. There is always a limitation given by law. So kay puwan tayan aramon nganing di kita magka-problema on a later date. So kaya ngani pag magpapakonstruct naghahagad po yan, nagre-require ki building permit. Kasi saro yan sa hinihiling kang engineering's office, kang local government unit, kung ang ipapatugdok mong improvement is allowed under their zoning ordinances. Okay? So, iyan pang sa mga kagsadiri kang daga, ang reminder tapo digde, bago magpa-construct ki anuman na improvements sa indong daga, aramon ngo na kung ano ang mga pwede, asin ang mga dai pwede dyan i-construct. And the safest way is to apply a building permit.
The owner has also a right of action against the holder and possessor of the thing in order to recover it. Ang sagkagsadiri po, may karapatan siyang bawion, may karapatan siyang mag-file kikaso sa sisay man na nagkiklaim kang sa iyang pagsadiri. Dagaan mo, may nahiling mo, may nagtutugdok. So dagaan mo, igwa kang tanom na mangga, may nagsasakat na ibang tao, pwede mo yan sitahon. Pwede mo yan ipadakop sa tanod or sa polis. Because as the owner, you have the right of action to protect the ownership, the enjoyment of your property. Dagaan mo, tigagamit na lawud porket open space. Nahiling mo tiglalawigan ti karabaw, dahil man lamang nagpaaram sa imo, pwede mo an sitahon, pwede mo an pahalion. No? So kung hapo magali, pwede ka mag-arabutan sa kapitan kaan, pwede ka mag-arabutan sa korte kaan, just to refrain this person from using or occupying your property without your consent. Na dahil lamang nagpaaram sa imo or kontra sa imong kagustuhan, tigagamit, tigpapakinabangan ang sa imong property. The owner of lawful possessor of a thing has the right to exclude any person from enjoyment and disposal thereof. Bilang kagsadire, ika lang ang may karapatan na gumamit kaan. Bilang kagsadire, may karapatan kang pahalion or limitahan ang ibang tao sa pag-enjoy as in pag-dispose kang sa imong property. Garo po mga tugang pagdangugon, ano ini, maurihon man ngaya, makasarili. Arog talaga kaan, pinagalan mo man yan, kaya ka nagkaigo ki property, may karapatan kang exclude ang public. Pwede mo yan pakudalan. Mauriyon man ngaya ini, bata nga tig-aragihan mi ngayao, tapos kinudalan, may karapatan kang kudalan. Kung igwaman sindang agian, igwaman sindang ibang maagian, sa mga pagkataraning mo, sa mga nasa likodan hindi, igwaman na right of way, kaya lang nakikiagi sa imo dahil bas harane, o kaya iyon ang kinasanayan, bako yan rason. Nganing pagbawalan ka na enjoy yun ang sa imong property. Ano? So, as the owner of the property, may karapatan kang i-enjoy. And paano mo ma-enjoy? Gusto mong suluha. Ano? So, for this purpose, he may use such force as may be reasonably necessary to repel or prevent an actual or threatened unlawful physical invasion of his property. Kung may nag-attempt maglaog sa property mo, sabihin ta nakakudal na, tigraraot sa kudal, pwede mo pa-aristuhon. That is attempted trespassing. Halimbawa, dahil nga kami attorney nakakudal, pero igosan na ngayong mga masitas, giribong kudal-kudal, rinaraot sa masitas, pwede mo pa-aristuhon. You may use necessary force to reasonably necessary to repel or prevent an actual invasion. Igwa kang harong, tigraraot so parte kang harong kang ano mo so pintuan or kung ano man ang tigigibo na pwedeng maka-violate kang sa imong privacy, igwa po kitang karapatan para gumamit kin necessary a reasonable force. Pwede mo anyud doon, paluwas. Pwede, dahil man pagbungaga, dahil man pag kulagang masyado. Reasonable force, pwede kitang gumamit nganing daimalawos ang sa iyang pag-trespass sa imong property. Po. So, every owner may enclose or fence his land or tenements by means of walls, ditches, live or dead hedges, or any other means without detriment to servitude constituted thereon. So bilang kagsadiri po kang property, pwede tayan pakudalan. Ano? Unless of course, tigagamit yan na right of way, dahil ibang maagyan sa mga nasa likod nindo, masalangkaw po ang karapatan sa right of way. Iyan na easement of right of way, talagang kaipuan tayan irespeto. Na alangan man dahil na makaagi sa mga nasa interior lot, sa mga nasa likodan ta, so, no choice kita kundi magtao ki right of way duman sa mga nasa likodan. Pero bilang kagsadire, pwede tang i-enclose, i-fence ang satuyang land by means of walls, pwede tang pakudalan.
O gurano ka lang kung i-attorney ang pwede sa sa walls, depende yan. Kung halimbawa industrial site ka mo, dapat haralangkaw yan. Kung halimbawa abo nindong mahiling kang mga kataning nindo, pwede ka magpahalangkaw. So although syempre may limitation an, kung taraningon man ang harong nindo, dahil man pakapahalangkaw kikudal na dahil naman dahil naman maabot ki liwanag so kag kataning nindo. Puros na sa naodiklom tanali puda na so aldaw kang pinatugdok nindong kudal. So, pwedeng live or dead hedges, pwede yan barbed wire, pwede yan kahoy, whatever means para mag-construct kang sa indong perimeter fence. Sabi po mga tugang sa Article 431, the owner of a thing cannot make use thereof in such a manner as to injure the right of a third person. So, ang sabi po mga tugang kang batas, may karapatan kang i-enjoy ang property mo. But the moment ang pag-enjoy mo kang property will now affect the right of third person, then your right ends. May katapusan ang sa imong karapatan kung nakakaapa ka na kikarapatan kang ibang tao. Example, ini pong right of way. Pwede kang magpakudal, pero pag kinudal mo, dahil ang agiyan sa mga pagtaraning mo, dahil kang may obligasyon ka na magtao ki right of way. Yun po. So, halimbawa, nagpakudal ka, ang daga mo, nyaon sa babang parte, kumbaga, halimbawa, ngunyan, uso ngunyan ang mga baha. Ang daga mo, duman nagbubulos ang baha, ang tubig ba. So bago makaabot nga sa salog, bago makaabot sa drainage system, aagian sa daga mo. Iyan ang usual na flow kang tubig dahil ang daga na pagsadiri mo hababa. So bilang hababa yan, may itigapod kita diyan na easement of water. Dai kang karapatan na sulaton iyan. Dai kang karapatan na pagibuan ang kikudal, tanganing sa tubig, dai na makaabot sa daga mo, stuck na lang duman sa mga pagtaraning nindo. Bawal iyan. Kasi, so action mo na pagpakudal, makakaapekto na sa ibang tao, sa makataning nindo, that is already an illegal act. So, bawal na po iyan sa batas. So, iyan ang tig-apod ng easement of water na may mga daga talaga na nyaon sa lowly part, ikang tigagyan kang baha, di ayusin mo na lang drainage system mo, pero dahil mo yan pwedeng kudalon, dahil mo pwedeng harangan ang agyan kang tubig, tama kahirak man sa mga nasa kataasan, dahil na pala na agihan or dahil ng outlet ang tubig pababa sa drainage system. Okay. Article 432 kang Civil Code, the owner of a thing has no right to prohibit the interference of another with the same if the interference is necessary to avert an imminent danger and threatened damage. So, halimbawa po, igwa kang harong. Ang harong mo, igwang may poste, duman sa harong mo, may poste na siguro dahil mo naasikaso. So harong mo tig-aranay na dilapidated house na baka diit na paros-paros ka iyan, magaba iyan. At pag nagaba iyan, mabagsakan sukataning nindo. Ang apod po kaya nuisance. Piligro na iyan piligro na iyan na harong mo, may karapatan ka ng ireklamo. Kung dahil man yan i-demolish, kaipuan yan, ipaayos mo because your house is already considered a threat. Your house is considered a threat for possible damages in case maraot ang panahon. O kaya may mga improvement ka. Halimbawa, nagpagibo ka kikudal. Okay. So, usong ngunyan, ang kudal talagang sa linderos. Susog talagang lindiros, duman mapakudal. Ang kinudal mo, masyadong substandard. Ang mga ginamit na ginamit na kabilya, di otso. Tapos hararayuon pa mga duwang dupa ang pagitan bago malag ki kabilya.
chances are baka pag pinaros yan or ano, baka mabagsakan so kataning nindo kaya na tigpapagibo mong bakod. Pwede ka kan ireklamo. Number 1, violation yan kang fencing permit using of substandard material. So, pwedeng makiaram ang kataning nindo kung may threat sa inda, threat of imminent damage, so pwede sindang mag-interfere. Nahiling na kang kataning nindo, nagpaparos-paros. So atop nindo, same, naglalayaw-layaw na, tadaing pako. Then napakuan kitultol. So, nahiling kang kataning nindo, daay umantig asikaso, or daing tawo sa indo, ang ginibo kang kataning nindo, na imbis matuklap, so atop nindo, suminakat, pinako, nagmagandang loob so kataning nindo, pinako, so nganing, daay na matuklap ito, nganing safe man so kataning na baka iyong malayugan kang same. Ang mga arog po kay ning mga good Samaritan, good deeds, mga good deeds ini, mas kinaglawg yan sa nindo, na sa property nindo, dahil kaya nakarapatan na i-prohibit or i-interfere yan kasi para naman yan sa safety nindo asin sa mga kataning nindo. Nata ka nga nagsakat, dahil ka man baga ngayon trespassing ka. The reason naman kung nata siya naglawg is to protect yourself, to protect your property, and also to protect themselves. No? So, suminakat nga ya kasi inatugan ki, suyero nindo, inatugan ki hollow blocks, nanganing dain na magpara matuklap ito, tabat ang may mag-abuto na bagyo. These are exception to the rule na dahi pwedeng mag-trespass sa property. Actual possession, Article 433, actual possession under claim of ownership raises disputable presumption of ownership. Sisay po ang may kagsadiri kang daga. Okay. Number 1, registered owner. Kung sisay po ang nakapangaran sa titulo, he or she is presumed to be the owner of the property. Halimbawa, ang titulo, nakarehistro, nakapangaran kay Juan de la Cruz, iyan na property an kay Juan de la Cruz iyan. Eto ning ang naka-star si Pedro. Si Pedro maluwasan squatter. Or pwede nakikitugdok lang yan or tinugutan na magtugdok, but whatever happens, kaya nga niigo kita under the torrent system of registration, kung sisay ang nakarehistrong kagsadiri, iyan ang legitimate owner, iyan ang i-recognize na legitimate owner kang property. Paano nga attorney kung daing ngayang titulo, which is true and very common, dakulon pa pong daga digdi sa Pilipinas ang daipang mga titulo. Ang kapot bilang nga attorney, tax declaration. Is tax declaration a sufficient proof of ownership? Legally speaking po mga tugang, bako yan sufficient. Ang tax declaration po, ang meaning lang kaan, iyan lang, record for taxation purposes para maaraman kang gobyerno kung sisay ang nagbabayad kibuwis. Pwede ba ngay attorney, nagbabayad kibuwis pero bako man kagsadiri? The answer is yes. May mga instances po, ang registered owner, si Juan de la Cruz, ang nagbabayad kang titulo ay ang nagbabayad kang tax kang buwis si Pedro. Iba ang kagsadiri, iba ang nagbabayad. Nata ito. Halimbawa, ako ngaya kagsadiri kang daga. Dahil ko man tigagamit. O si Pedro, siya kung unang pina-star. Ika naman Pedro ang magbayad kang buwis. Libre na nga ng pag-star mo. Ika naman, so this time si Pedro ang nagbabayad kang buwis. And chances are, si Pedro, pwede yan makakuha ki tax declaration. So there is now a conflict. Sisay ba ang kagsadiri kang daga? Ako na registered owner na may titulo o si Pedro na igwa siyang tax declaration? Sa matakang batas ta po mga tugang, ang order of priority dyan kung who will be the owner is the one who is registered. The one who has a title. So between Samuel ni Pedro, ako ang papanigan kang korte, ako ang papanigan kang batas na ako ang kagsadiri dahil ako ang registered owner.
So, bako po yan ang tax declaration. It's not an absolute, it's not a proof of ownership. Paano nga, attorney, kung daing titulo, tax declaration lang. So, igwa ko mo tig-apod kita dyan na second preference. So, kung ang sarong daga, daing titulo, kung sisay po ang nasa tax declaration, kung sisay ang nagbabayad kibuwis for a long time, as in kung siya man ang nakapossession kang property, so siya ang naka-tax declaration, sa iya nakapangaran sa tax declaration, for the long time, mga at least 10 years siyang nagbabayad kang buwis, as in siya pa ang naka-star sa daga, there is now a presumption of ownership. Presumption po, ano? In the absence of any more convincing evidence, sa batas ta, tigre-recognize siya na kagsadiri. Maski tax declaration lang ang kaput mo. Pero kung later on may lagluwas na titulo, nakapangaran sa ibang tao, ang ipaprioritize man girari kang batas ta, so kagsadiri na may titulo. No? Kaya nga ngani po ang ano ta digdi, ako ang personal kong advice sa mga client na nagbabakal na ang kaput tax declaration, patituluhan nindo. Because the title is the best evidence of ownership. Paano nga, attorney, day kaming tax declaration, ang kapot milang right. Dahil po yan, ang mga right na yan, dahil man yan tig-recognize sa batas ta. So, mga daga sa PNR, so mga pinabakal na right nga, dahil po yan tig-recognize as proof of ownership. Kasi sa gobyerno po yan, So, unless of course, may declaration ng gobyerno na inano na yan, kinonvert na into public land, as in nagkaroon na ng awarding, that's only the time that you can claim ownership over that. So, the actual possession under claim of, so paano nga kung duwa nga yung deklarasyon o kaya nga duwang titulo? Pwede ba yon? Igwa po, may kanyaon pa ako sa bangko, may mga na-encounter ako kaini. Sarong lote, tulo ang titulo. Tulo ang kagsadire. So, nag-arabutan ini sa korte, tanganing maaraman kang korte, arindigde ang legitimate na title, arindigde ang mga spurious or sa mga fake title. So, FYI po, totoo po ang fake title. May mga na-encounter na ako before na mga peke ang titulo kang daga. So, may nakabakal, ang binakalan, peke pa lang sa titulo, dahil ka dyan makaka-acquire. Kung ang ownership mo, kung ang claim of ownership is because of a fake title, fake man ang ownership mo, masusog man giraray kaan, sutunay na kagsadire, so legitimate na kagsadire. In action to recover, the property must be identified, the plaintiff must rely on the strength of his title and not of the weakness of defendant claim. Pag nagahabol po kita kidaga, siguraduhon ta, igwa kitang pruweba, igwa kitang mga kapot na dokumento, igwa kitang makusog na ebidensya na sa tuya talaga ang daga, lalo na kung bako kita ang actual possessor. Dakulo na akong na-encounter kay ni mga tugang sudaga, may naka-star. So ngunyan, sudaga, ang nakapangaran pa, lolo kang, so, haluyo ng panahon. Kung baga mga mga 1930s pa 1920s nakapangaran sa mga lolo pa nakapangaran. So ngunyan may naka-star na duman, may nagki-claim. Sabi kay ning nagki-claim, samuhi ang ngaya dapat an attorney. Taiyan ngaya pinamanangan kang lula ko kimama ko, tapos pinamanas ako. Ang inot ko kanahapot, igwa po kamong dokumento. Daiman nga, tat tinaram nga iyan po ang naging problema ka ito kasi ang mga kagugurang ta, so mga inot ka ito, ang mga transfer lang, oral. Ituturo lang, huyan nga sa imunan nga noy, pag nagadan nga ako, iyan nga, pag banga-banganin dong so, ini pong mga oral partition, oral sale, dai po ini tigre-recognize kang sa tuyang batas. So, anything that affects real property, gabos po na transaction tungkol sa daga, kay puwan po nakasurat, asin kay puwan notaryado,
para po i-honor ini kang batas. Para i-honor po kang korte ta. Dahil pwede supirmahan sana sa kapitan. Dahil pwedeng nagpirmahan lang kamo sana pinatistiguan ki duwang witness. Dahil po yan tigre-recognize bilang proof of transfer or deed of conveyances. Required po ini sa batas ta na kaipuan, it should be in a public instrument. At paano magiging public instrument ang sarong dokumento? Dapat notaryado. Iyan po ang role kang notary public. Kaya po may mga notary public, kaya po mga abogado, tigko-commission na notary public para sa mga arog kaini na mga transaction, na mga hururon, para magkaigwa ki credibility, para magkaigwa ki authenticity and validity ang sarong dokumento. Ta kasi mas kisisay, madalion ni garan, lalo na kung oral. Iyan nga attorney, iyan na daga mi ngayang pinamana ngayon sa kuya, bago ngayon nagadan si Ma, tinararaman nga kayo magturugang na sa kuya ngayaan. O so ibang nakadaog na dahil nagturubod. So nag-iriwal lang ngunyan. Dahil man po iyan, unless kung may last will and testament na yan, so iyan na last will na yan, ipoprobate pa nga yan para mapatunayan na valid ang last will and testament. So, iyan po ang in an action to recover, dapat igwa kang dokumento. Di pwedeng kung ikaw nga kagsadiri ka, nalimbawa, ako, nagkiklaim ako sa property ni Pedro. Si Pedro yung naka-star duman sa daga na tikiklaim ko. Kung gusto ko itong mabawi, ako ang kaipuan mag-present ki ebidensya na akong kagsadiri. Ba kung maduman ako, Pedro, kung talagang sa imuan, hain ang mga papel mo, man pwede yan. Kasi, kung sisay po ang lawful possessor kang property, halimbawa, daing titulo, daing deklarasyon, may mga property pong arugan or ang deklarasyon sa kagugurang, daing nangunyan masuysoy kung sisay na talagang kagsadire. Kasi garada na gabos mga kung sisay po ang nagpo-possess kang property, and that possession has been for at least 10 years or more, 10 anyos o mahigit, dyan na naka-star, daima na may naghahabol ka ito, ngunyan, after 15 years, mahabol ka. Gusto mong sabihin sa imo itong daga, ika ang ma-present ki pruweba na sa imuan. Kasi the law will favor the one who possess in good faith. Kung sisay po ang naka-star dyan, hagunan niya, pagtubod niya sa iya ito, kaya nag-introduce na ki-improvement, titreat niya ng sadiri niya ito, the law grants him that privilege to be presumed as the owner unless igwang more convincing evidence na nagpapatunay na bako siya. So, iyan po ang na dapat pag naghahabol kita kidaga, kasi ang sa actual po, ang daga saro yan sa pinaka-complex na kaso sa Pilipinas. Dakulon nag-aabot yan, tig-abutan yan taon, dekada. May time ka ito nakaputan ako kidaga, pampito na akong abogado na kinua. Ang pinakaaki kong testigo, nagpo ng kaso 1970s pa. Ang pinakaaki kong testigo, 94 anyos. So, imagine kung guraano kahaloy. So, naging proseso. Tapos, binutasan ko pa itong kaso, medyo magulo, dahil ko naaram kung anong nangyari ka ito. So, iyan ang kaya bago kita maglaog po digdi sa kaso kang tungkol sa daga, di kita masyadong excited. Aramon tango na kung talagang may karapatan kita. Aramon tango na kung talagang may basis sa batas ang satuyang pigki-claim. Kasi kung malaog kita dyan, makulog ini sa payo ang mga kaso sa daga. Kasi ang digdi ralabanan po sa daga dokumento. Dahil digdi tigtatanggap ang sabi ni May, sabi ni Pai, napangiturugan ko si Lolo, nagtaram na araw kay ni, dahil man yan admissible as evidence. No person shall be deprived of his property except by competent authority and for public use and always upon payment of just compensation. So,
Kag sa diri ka ki property, naagyan ka ki way dining. Dai kang maginibo kayan. No choice kita kan, ang apod po kan power of the power of eminent domain. Pero kay puan kang bayadan. Pero ba ang bayad kan aton ni ngaya pero kay ang tigbabayad kan sa mga eminent domain tigiling po kan ang assess value kang daga nindo. Maduman yan sa assessor hilingin ang value kang daga. Baraton man ngaya. Baraton man ngaya pag assess value. Dahil nga pwedeng market value. So dahil man po yan ang nasa batas ta. The assessed value or the fair market value ang obligasyon kang gobyerno sa mga pagmako aki property mo. Natangay sa kuya pa. Aday ki po kitang maginibo dyan. That is the price of development. So, pareho man sana yan sa right of way. So, kataning nindo. Kay puan ki right of way, dahil kang maginibo dyan. Kung abu-abo mo, pwede mag-file ki kaso. Petition for right of way, nganing matawanan siya upon payment of just compensation. Should this requirement not be complied first, the court shall protect in proper case restore the owner of his possession. So, may proseso man po kayo na kung dahil pa ka mo binayadan, pwede ka mong magmatagas. Pwede kang magmatagas na dahil na ipagpagaba ang nindo, ang huyan na property. Actually, yung naging problema, dako ko kayo na-encounter na dahil pa nga kami nga bayad attorney, ginaba na suwarong me, tayo nagyan kiway dining, magreklamo po kamo sa korte. Mag-file kamo ki complaint sa sa korte kayan kasi bawal yan. Dapat may may payment of just compensation kasi sa korte tigre-require yan kay puno na mag-deposit mag-deposit ki certain percentage kang amount para mag-proceed iyan na YD, iyan na mga pag-demolish kang property. When a property is condemned or seized by competent authority in the interest of health, safety, security, the owner thereof shall not be entitled to compensation unless he can show that such condemnation or seizure is unjustified. Ang harong po nindo, halimbawa, igwa ka mong harong, lapaon na, dain nindo panoon na kianay, na iyan ngani, na baka bigla na lang, diit na paros-paros, magaba yan, maapektuhan ang pwede yan ipademolish kang LGU, kang local government unit. Kung ang sa indo pong mga property, halimbawa ang ayam, ang nangyari po ini during the swine flu, African swine, yung swine flu sa mga sa orig. So nagkaigwa ki outbreak, ginaradan sa mga orig. Yan, may karapatan ka ng gobyerno. May karapatan ang gobyerno na i-condemn or i-gadanon or i-seize or gabaon ang sa indong property kapag ang property indo risk na siya, risk sa health, sa safety, safety or security. Halimbawa, igwa ka mong mulinuhan. Ang mulinuhan indo, nyaon dyan sa tahaw kang residential area, pwede ka mong papunduhon. Halimbawa, igwa ka mong negosyo sa harong nindo. Sa likodan nindo, igwa ka mong urigan. So mga backyard, sige nang rereklamo kang mga kataning nindo, mabataon nga puro perme. Maski nga tigdudugdog, mabata man giraray, nagtugdo ki urigan sa likodan kang harong. Dakulo na kag pagtaraning. Bawal po yan. May karapatan kitang gamiton, may karapatan kitang i-enjoy ang property but not at the expense of others. Di kitang karapatan na mag-share kibata sa mga pagtaraning. Kaya nga tigpabawal iyan ng mga backyard sa mga urigan sa likodan kang harong nindo kung nyaong kamo sa residential area. Sa mga manukan nindo, so mga manukan na nyaon dakulong kamong kataning, naglaag kamong manukan, dakulo na ipot, mabataon, dakulo na langaw, pwede kamong ireklamo, pwede yan ipasara. So iyan po ang seizure of competent authority if your property poses health or safety risk. The owner of the parcel of land and is owner of the surface and everything under, he construct thereon any work or make any plantation or excavation which made him proper without the detriment of servitude subject to special laws or ordinance. Kung kagsadiri ka po kang daga,
kag sa diri ka man kang irarong kang daga mo, asin sa itaas kang daga mo. Pero may boundary man girarayan. Halimbawa, nagpaatop ka, so atop mo, day dapat maglagpas sa boundary kang kapitbahay nindo. So atop mo ngayon, nagpa third floor ka, so atop kang third floor mo, nasakop na, so taas kang kapitbahay nindo, pwede an ipademolish. Ano? Pwede po yan ipademolish. Halimbawa, kung ang duwa may kagsadiri kakidaga, magkabilaan, sa tahaw tinampo, day ka pwede maggibo dyan ki connecting bridge. Kasi ang taas kang connecting bridge na yan, tinampo na yan, ang taas ka yan, government property na yan, kay puan mo kaan, maghagad ko na kipermiso sa government unit na kagsadiri ka na daga. So, iyan po day ka, pwede ka magkalot, hanggang lang, ang pwede mo ikalot, duman lang sa boundary kang daga mo. Day ka pwedeng maghibo ki, nagkalot ka tapos naghibo ka ki underground tunnel na maagi duman sa mga pagtaraning nindo. That is already a trespassing. So, he cannot complain of the reasonable requirement of the aerial navigation. May mga area po digdi, halimbawa, pagharani sa airport, day ka dyan pwede magpahalangkaw ki harong. Hanggang lang yan second floor. Kasi syempre may aerial requirement 'yan ang mga kung mailing po nindo ang mga harani sa airport dai yan nagapapaharang kaw ki mga building. Dai bawal diyan ang construction kang building. Maski po sa mga harani sa mga military installation, sa mga military camp, bawal po diyan ang mga high rise na sumatanaw na ninda ang laog kang kampo for security reason man 'yan. So, igwa po kitang halimbawa, ang daga nindo, malumoy ang kaya nga, ini ang rason kung nata, tigahagadan kita ki building permit. Nganing maaraman, nganing ma-determine man kang engineering, kung hanggang sa inkalangkaw, ang pwede allowed sa klase kang soil na mong property mo. Kasi may mga daga po na malumoy, baka pag nag-third floor na, naglulubog. So, hanggang lang siya second floor. So, kung magayo naman ang pundasyon kang daga, maski hanggang 10 iskalon, maski hanggang 50-story building, allowed yun. So, iyan pang day kita magpasubra. So, uling sabi ni Sir Binaday, kataning may luminagpas na sukuda na pinatong sa kaharungan mo, bawal po yan. May limit eh. Day pag paano, so atop, day mang encroach. Atupan mo lang, sudaga mo. Day mo pag atupan, sudaga kang iba na ang tagdo dumana sa balyo. Na ang bulos kang tubig dumana sa balyong daga. Kaya nga may tig-require kita na pag araw ka ng mga boundary to boundary, tig-require kitang may gutter. Tanganing su tubig, day mabalyo duman sa kataning nindo. So ang tubig mo, tubig na ang uran na nagbulos sa indo, sa induman dapat yan magbaba. Day mo yan pwedeng gibuan ki yan. So pabulusan. Mabulo sa kataning nindo. That is already trespassing. Okay. Right of accession. Right of accession po kita mga tugang The ownership of the property gives the right to accession to everything which is produced thereby or which is incorporated or attached thereto, either naturally or artificially. Kung sisay po ang kagsadiri kang daga, gabos na niya dyan na nakatugdok sa daga, presumed to be owned by that person. Halimbawa, may nagtarambo dyan na mga kahoy. Ang presumption kaan sa kagsadirin kang daga. Attorney ngaya, ang nagtanong ngayon kan, sukataning. So, depende yan. Sukataning ba, nagpaaram na mapatanom dyan? Tinugutan ba? Kung tinugutan, pwede sindang mag-share sa bunga kang prop. Pero kung nagtanom lang duman, ang apod kan builder in bad faith or sower in bad faith. Pag sower in bad faith, dahil kang karapatan. So, daga mo, may nagtugdok na payag-payag, dahil man nagpaaram sa imo, dahil ka lamang hinade, nagtugdok ipayag-payag. Dahil nagpaaram sa imo, kung aramo ko dahil man tugutan, tumindugdok ipayag-payag. Inataon so kagsadire, santaon sa Manila, dahil haluy na uli-uli. Pagbalik niya, may payag-payag niya sa daga niya. Pwede niya ba itong palion? The answer is yes.
builder in bad faith yan. Paano nga ito ni supayag-payag? Sabi kang kagsadiri, o bayadan mo nga kung kaginunstruct ko. Dahil ka pong karapatahan na magsingil. Squatter, actually that is illegal construction. Pwede yan ipademolish kang kagsadiri. Or kung habo ipademolish kang kagsadiri, sa kagsadiri na yan. Ano? Natural fruits, so mga prutas kang mga, alimbawa, may mga tanom na kahoy, sisang kagsadiri po kang mga prutas, natural kung sisay ang kagsadiri kang daga. Ang nagtanom ngayon, so dating so katabang nagtanom, dahil naman naghali na so katabang, pwede pa ba siyang makaklaim? Ang kagsadiri po kang mga tinanom, so kagsadiri kang daga. Pati mga prutas kaan, so kagsadiri kang daga. Paano nga ito ni so mangga ngaya ay subatag ngayang tinanom niya nga sa niya nga sa may kudal. Naglaylay ngaya duman na sa balyong kudal. Kisay na ngaya na daga. Hanggang ang kudal po, hanggang ang bunga nakatakod pa yan sa nakatakod pa yan sa puon. Ang kagsadiri po kanso kagsadiri. Paano nga ito ni kung naputol nga yan ay nabuwal so batag. Tapos nakabalyo. Iyan ang tigapod na hulog ng langit. Kasi kung saan nakaduman so bunga, ang kagsadiri kan, so kagsadiri kang daga na nahulugan. Okay? So, iyan pong alintikan. Madali matapos. So, anyway, ipadagos ta po ini mga tugang next week na ipadagos ini magayon ining tungkol digdi sa mga digdi sa property. Halawi kay ang batas sa property. Actually sa College of Law, tig-adalan mi ni sarong semestre. Sarong semestre po ang law on property. Tapos separate pang land titles and deeds. Sabi po ni Kalyebi Joni, good morning po sa Gabos, asinsay mo po Attorney Randy and Attorney Joyce, pa-shoutout po digdi sa Honop, perming nakantabay sa legal sana. Avid follower tayo ni si Kalya Big Joni. Kay Joel Montemayor, good morning po sir. Kay Perla Bindal, good morning po attorney, pabati man po kami digdi sa isla kang San Miguel. Ay, thanks po, dakulin man da kaming para dangog dyan sa San Miguel. Salamat po sa padagos na pag-support po sa samuyang programa. Kay Estinilia, Epi Orsilia, blessed morning po Attorney Blansas. Kay LJ Caudilla, good morning po Attorney, iapot ko lang po, alimbawa po, nakabakal ako kidaga, igwa kinakatugdok na harong. May rights po ba ako na ipademolish so harong? Haputon mo po so kagsadiri kan dati. Kung nakatugdok, kung tinugutan niya ang dati, o kung man, kasi kung builder in bad faith, pwede yun palion, pero kung builder in good faith, so kung baga tinugutan kang dating kagsadire na makatugdok dyan, may karapatan po yan na mag-reimburse ng sa iyang ginastos. No? So magayon ang topic mo attorney, pa-shoutout kala Hazel, Krisa, Pia, Mitch, John Paul, Jonathan Cardano, Gerson Aaron, and Arvin Carilla. Kay Sir Ray, yun na po ini Sir so atop kang kataning luminampaw sa kudal. Dahil pagpalampawa, makakulog iyan. Kay Mamila Bigkas, good morning po, nakatutok na tabi sa legal sana. Kay Ma'am Cherry, kay Cherry Carborha, good morning po Attorney Blanza. Kay Jean Bonggon, good morning po Attorney Blanza, bati mo po kami digdi sa Pawa, Tabaco City, nagdadaog po sa programa mo. Thank you po Attorney. Kay Sir Ray, welcome sir. Burak Benji, good morning po Attorney. Pabati po ako sa mga taga-isla, lalo na digdi sa taga-Buwang, Bakakay, Albay. Ay, may buwang sa Bakakay. Guna kang buwang sa Tabaco. So, kumusta po dyan sa mga taga-Buwang, Bakakay, Albay? Gusto ko man pong bation ang sakuyang mistisong barkada, si Joey Lloyd Tang, niya po dyan sa OB Commercial. Belated happy birthday pa de. Dyan man po sa Divino Rostro, kang Tabaco City, kay Roan Andriati, ang sexy chef ng Divino Rostro. Dyan man po, pinapabati man po ang binabati, tama po ang mga empleyado po dyan sa Rizam, sa Tomas Cabell Street, nagdadawag man daw po sa Tuya Perme. Dyan po man sa Lucky Educational Supply, sa mga staff po dyan, good morning po sa Indugabos. Malinaw Public Market, dyan po sa Bakakay Public Market, sa mga
mga padagos na properming nagdadanog sa satuyang programa dyan. Asin man po sa Malilipot Police Station. Thank you very much po mga ma'am, mga sir sa suporta permi sa mga aktibidad. Sa mga aktibidad po kang San Jose Community College. Lagi permi po sindatig kapartner, lalo na pag may mga event kami, nanyaon permi ang presensya kang Malilipot Police Station sa pagtauning security and safety assistance. Okay, pa-shoutout water ni kay Ray Batalier. Okay. So, yun po ang So, inabot na naman po kita madali o ng oras. Anyway po, basta po ang parting words ta lang digdi pag kita po kag sa diri kidaga, aramon ta ang karapatan ta. Aramon ta ang karapatan ta, aramon taman ang mga responsibilidad ta. Kasi po iyan ang iyan ang number one cause kang problema sa Pilipinas tungkol sa daga. So siguro po next week ipapadagos ta po inita nabitin man nga ako digdi sa 3 pages pa ang nawalat sa ko sa digdi sa ko kodigo ko ngunyan digdi po sa siguro po sa masunod na sa masunod na semana ta po ining sa mga accession and accessories na paano nga gusto ko tang i-discuss baha alimba nga attorney may naanon ngayong ba sa muya, may ngayong urig, o kaya ngayong lechon. Sa muya na ito. So, i-hold ta po ngon, o kaya may baha di syempre nagkaigwa kay baha. May inanon nga sa muyang, aparador. Sambulan na dahil man nga tigki-claim, dahil man nga tigkuko, pwede nang sa muya na ito. o kaya so daga mi inagiyan nga kang tubig, inagiyan nga kang susalog, naglikaw. So, dating sutig again kang salog, naglikaw na ki again susalog, natumbok so daga ako. Duman nga susalog, dahil na nga akong daga, to salog na, pwede nga yung sakuya na nga susalog. So, sisimbagan to po yan mga tugon sa masunod na pag-iribanan ta sa Sabado. Tapos, paano naman nga ako? So, daga ako ngayon, na tig again, puros na nga salog. Pero nga so dating tig again kang salog, nagmarana nga attorney, pwede ngayang ito na lang na nagmara ang sakuya na. So, igwa po kita dyan ng mga batas. Pag mga araw ka na sitwasyon, in case of extraordinary flood, in case of accession, may mga nadagdag na daga, may mga nagkaaranod na mga gamit, napaduman sa harong nindo, may luminayog na SIM, napaduman sa indo, may nakalaag DepEd ID number. So, linayog, haligay doon sa eskwelahan. So, ano ang mga tayan? Ano ang mga remedyo ta dyan? Anong mga legal basis ta dyan to claim ownership or non-ownership of that? So, siguro po, ibibitin ta po ng discussion na nita. Medyo, kaya po tapa po kay Niki, medyo huralawig na oras. So, sa Giraray po, so, 12:00 na naman kay pagkaudto. Salamat po sa itong mga live viewers. Sa mga padagos na nagdadawag po digdi sa programang ini. Sa Giraray po, ako po si Attorney Randy Blanza para po digdi sa programang Legal Sana hanggang sa susunod na pag-iribahan ta.